Hindi na raw sana isasama ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang issue sa land reclamation ng China sa binalangkas niyang joint statement ng ASEAN kung hindi umalma ang bansang Vietnam. Ayon kay Cayetano, hindi na raw kasi issue ito lalo't wala nang ganitong aktibidad ng China sa ngayon. Narito unang balita ni JP Soriano. Aminado si Secretary Cayetano na nung binabalangkas pa lang niya ang joint communique ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, sadyang di niya isinama ang tungkol sa pag-alala ng ibang bansa sa rehiyon sa land reclamation at militarization sa South China Sea. Ganito rin ang itinulak ng China. Pero pumalag ang Vietnam, kaya sa bandang huli, naisama rin ito. Yes, I drafted it. We did not want to include it. I didn't want to include it. Why? It's not reflective of their present position. Well, they're not reclaiming land anymore. So why will you put it again this year? But since, yes, in fact, there was reclamations in the past, and you can start to reclaim again, and that was the general sentiment, I accepted it. Noong isang taon, pinanigan ng Arbitral Tribunal ang Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama sa desisyon ang pagbasura sa 9-dash line at sa historical claim ng China sa halos buong South China Sea. Dahil din sa ruling, naging malinaw na may karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa Scarborough Shoal. Pero ang sabi ni Cayetano, gusto lang naman daw ng Pilipinas ngayon na maging mapayapa sa South China Sea. Before, our fishermen could not fish in several areas. Now, there's a tentative fishing agreement. Pero di raw ibig sabihin nito, bumigay na tayo sa lahat ng gusto ng China. I'm not saying I agree with what China is doing. But the Philippines, in building trust and mutual respect with China, is asking China to understand us. Ang sabi ng mga bansang Amerika, Japan at Australia, kailangang kilalanin at igalang ang desisyong ito ng Arbitral Tribunal dahil legally binding ito. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin itong kilalanin ng China. China already said, if you talk about the arbitration award, there's no talks. So would you rather that we be tough on paper and shove it in their face and nothing happens in the South China Sea? Or would you rather we talk diplomatically and we get all the results? Sa mga nakalipas na taon, nasa halos 200 reef na ang na-reclaim ng China sa South China Sea at ilan dito nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa Nobyembre magpapatuloy ang ASEAN East Asia Leaders Summit sa Pilipinas kung saan inaasahang dadalo si US President Donald Trump at mga pinuno ng China at Russia. Dito rin iaanunsyo kung kailan ba posibleng maumpisahan ang Code of Conduct para sa South China Sea. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.